napag-usapan natin ang patungkol sa napakalakas na force nitong si Benimaru kasi maging si Zelario ay hindi pinansin nitong si Milim. Pero sa atake ni Benimaru ay napahinto itong si Milim dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Ang power daw ay nai-calculate base sa relationship ng output and total amount of energy. Kahit gaano pa daw kalaki ang total energy, kapag mababa naman daw ang output ay mahina daw ang power. On the other hand, ay kapag malaki naman ang output pero maliit ang energy, ay wala rin. Basically, ay kailangan ay maganda ang pagka-balance. And sa case daw nitong si Benimaru, ay perfect daw ito. Pero nagtataka itong si Rimuru kung bakit nga napakalakas ng power nitong si Benimaru. Kasi ang total amount of energy daw nitong si Benimaru ay hindi naman ganun kalaki. Pero nagawa daw nito makapag-release ng enough na power para patigilin itong si Milim. Ang tanong na ito ay sinagot nitong si Shell Sensei na pinahiram niya daw ito ng power ng kanyang master. Nagulat itong si Rimuru dito kasi wala naman daw siyang nabalitaan na nanghingi itong si Shell Sensei ng permission sa kanya. Kaya ano pa daw kaya ang ginawa nitong si Shell Sensei na hindi siya in-inform nito? Wala naman daw problema itong si Rimuru patungkol doon, lalo na kung nakakatulong naman daw ito sa kanila. Pero sana daw in-explain ito nitong si Shell Sensei sa kanya. Sumagot naman itong si Shell Sensei na ito daw kasi ay nasa experimental stage pa, kaya hindi niya pa daw ito inire-report sa kanyang master. Balak niya daw sana i-report ito once na ito ay successful na. Masyado daw perfectionist itong si Shell. Pero hindi na lang nag-complain patungkol dito itong si Rimuru kasi gusto niyang malaman ngayon kung paano ginawa nitong si Shell Sensei ito. Kaya nag-explain itong si Shell Sensei sa kanya na ang ultimate skill daw na Void God Azathoth nitong kanyang master ay merong isang inexhaustible na source of energy. Ito daw ay ang Nihility Collapse. Kaso lang daw ay mahirap i-handle itong energy na ito at matagal niya na daw na pinag-iisipan kung paano nila ito mapapakinabangan. So as part of experiments daw ay ini-approach niya ang ilan sa mga executives at binigyan niya ng offer itong mga ito. Nagtaka naman itong si Rimuru kung bakit daw hindi siya mismo ang pinag-experimentan nitong si Shell Sensei. At nag-reply itong si Shell Sensei dito na masyado daw yung delikado. Hindi niya daw i-risk ang buhay nitong kanyang master. Medyo delikado nga ang ginawa ni Shell Sensei na experiment pero ginawa niya daw ito sa may labyrinth at tinanggap rin ito ng mga subordinates nitong si Rimuru dahil ayaw rin nila na itong si Rimuru mismo ang maging guinea pig sa may experiment na ito. In principle, ang ginawa daw nitong si Shell Sensei ay ginamit niya ang Void God Azathoth at Harvest King na Shub Niggurath. Pinag-combine niya ang effects nitong dalawang to kaya niya nagawa yon. Although hindi pa daw perfect ito, ito daw ang dahilan kung bakit nagkaroon bigla itong si Benimaru ng instantaneous surge in power. Nagkaroon si Benimaru ng access sa may nihility supply. Kaya maging ang napakalakas na si Milim ay kinailangan na i-defend ang kanyang sarili sa isang malakas na atake. Ngayon, balik tayo sa atake nitong si Benimaru. Ang tawag sa atake na ito ay Prominence Acceleration. At ang init na napuproduce nito ay umaabot ng millions of degrees. Binalutan nito ang katawan nitong si Milim at sinubukan siya nitong lamunin. Kaya napatigil itong si Milim para kumawala sa atake nitong si Benimaru sa kanya. Pero ini-reinforce itong atake na ito nitong si Zoe. Ginamit niya ang kanyang Demon Wireband para i-solidify ang pagka-capture kay Milim. Pero hindi lang itong si Zoe, pati itong si Leon ay ginamit ang kanyang 100-fold prison. Ito ay isang cage na gamit ang disintegration. Wala daw kahit na anong capturing technique itong si Zelario, kaya hindi siya nakatulong halos dito. Ginamit niya lang ang kanyang haki para mag-apply rin ng pressure. And dahil mataas nga ang existence value ni Zelario, sapat na rin naman daw yon. Ngayon ay nagawa na nitong Saryon ang kanilang mga part. Nagawa nilang mai-distract itong si Milim. Kaya ngayon, turn naman nitong si Rimuru para siyang gumawa ng kanyang important role dito. Ready na rin ngayon itong si Rimuru. Mataas ang pressure sa kanya dahil kailangan niyang siguraduhin na magsasucceed siya sa kanyang role dahil masasayang lang ang lahat ng effort nitong mga naan dito. Kapag nag-fail naman itong
si Rimuru. Kaya sabi nitong si Rimuru ay nagtitiwala daw siya kay Shell Sensei. Tapos nag-reply itong si Shell Sensei sa kanya na ipaubaya daw sa kanya ito nitong si Lord Rimuru. Tapos ini-activate nitong si Shell Sensei ang reset at in an instant ay nakawala itong si Milim sa pagkakakontrol nitong si Feldway. Ginamit pala nitong si Shell Sensei ang kanyang knowledge ng power ng Justice King Michael para i-duplicate at inegate ang influence nitong powers nito. Balak na daw sana na mag-celebrate nitong si Rimuru. Kaso lang daw hindi pa rin tapos ang kanilang problema. Kasi although nakawala na nga itong si Milim sa may control ni Feldway sa kanya, wala pa rin sa katinoan itong si Milim. Kumbaga, nasa may rampage mode pa rin siya. Ang pinagkaiba lang ngayon hindi niya nasisirain itong sacred tree na naandito. Pero kahit na hindi daw sirain ni Milim intentionally ito, kapag dito daw sila naglaban, siguradong magtatamo daw ng malaking damage itong Saryon. Kaya kailangan daw nila na mag-relocate. Sa paligid nitong Saryon matatagpuan ang marami mga important territories. Kaya hindi rin dito pwede. Wala silang choice kung hindi ang dalahin itong laban na ito papunta sa may Barren Lands. Maapektuhan nito ang territory ni Dagrawell, pero wala daw silang ibang choice. Ang balak na lang daw ni Rimuru ang i-evacuate ang mga tao na nakatira sa may Darmagenia para hindi mga ito mamatay sa mangyayaring laban. Kaya kinontak agad nitong si Rimuru itong si Zoe at binigyan niya ito ng instruction na magbigay ito ng warning sa mga tao. Kaya nag-reply itong si Zoe dito na masusunod daw. Nag-iwan na daw siya ng clone sa may Darmagenia. Actually, lahat daw ng locations meron na siyang clone na naka-station. Kasi in case daw na kailanganin nila madali siya makakapunta doon through teleportation. Kaya pwede na daw agad na dumiretso itong si Lord Rimuru sa may Darmagenia at ilid dito itong si Milim Sama. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.